Ba, anong oras nga ba? 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes na tayo ngayon, ikapito ng Enero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, mahigit 200 Pilipino sa UAE binigyan ng pardon. Ayon ito sa Pangulong BBM. PNP, ACG, nagbabala sa publiko laban sa peking account ito sa messaging app na Telegram. NAIA nakapagtala ng record high na dami ng mga pasahero noong linggo. Lionel Waste Management bumuelta sa Manila LGU, itinangging inabandona ang pagkolekta ng basura. 5 incumbent senators, 2 dating senador at 2 kongresista. Pasok sa top 12 ng Boses ng Bayan Senatorial Survey ng RPMD. 57 anyos na misis patay sa kidlat sa Negros Occidental. Mas malamig na panahon asahan naman ngayong buwan. At si Prime Minister Justin Trudeau ng Canada nag-resign. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Asahan ang mas malamig na panahon sa bansa ngayong Enero, makaraang bumaba ang temperatura sa Baguio City ng 14.4 degrees Celsius. Ayon kay Veronica Torres ng Pag-asa, nararanasan ngayon sa Northern Luzon ang mababang temperatura. Inaasahang lalakas pa ang amihan o northeast monsoon at sa iba pang bahagi ng bansa. Sinabi ni Torres na kapag lumakas pa ang amihan ay mararanasan natin ang mas malamig na panahon ngayong Enero, ang pinakamalamig na buwan ng taon. Sinabi pa ni Torres, ang lowest temperature na naitala sa Baguio City ay 4.4 degrees Celsius. Mas mababa kumpara sa initalang temperatura na 14.6 degrees nitong linggo. Ang pangalawang pinakabababang temperatura ay naitala naman sa 19 degrees Celsius sa Tanay Rizal. Ang iba pang mga lugar na kasama sa top 10 lowest temperature ay ang Itbayat, Batanes, 19 degrees Celsius. Bukay, Bataan, malamig din, 19.8. Palawan, 19.9. Balay, Bukidnon, 20 degrees Celsius. Tuguegarao City, Cagayan, 20.1. Monyo City sa Nueva Ecija, 20.2. At sa Valero Aurora, 20.5 degrees Celsius. Laimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte at sa mga kababayan natin sa Baguio. Magdala ho kayo magbaon ho kayo lagi ng sweater. Pinaghahanda naman ni Senator Amy Marcos ang gobyerno ng La Nina na panahon maaaring maranasan sa bansa hanggang Marso. Kasi ito ng abiso ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration Pag-asa. Kaugnay ng report ng kanilang Climate Monitoring and Prediction Section na posibleng maabot ang La Nina threshold sa susunod na buwan. Ayon sa kay Senator Amy, dahil pinangangambahang mauwi na naman ito sa malawakang pagbaha at landslide, kailangan na mag-adapt ang pamahalaan ng isang multi-sectoral approach na nakatuon sa disaster preparedness, resource allocation at public safety. Iminungkahi din ng kapatid ng Pangulo ang weather monitoring sa pamamagitan ng pagpapalakas sa Pag-asa upang makapagbigay ng napapanahon at tamang forecast, abiso at early warning sa ating mga kababayan. Pinatutukoy din at pinahanda rin ni Senator Marcos sa mga evacuation center lalo na sa mga flood-prone area at mga landslide area. Pinasisiguro ang kandaan ng mga komunidad sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Ganyan din ang pinatitiyak na sapat ang supply ng relief goods, medical supplies at emergency kits sa mga vulnerable regions. Pinayuhan din ng Senador ang concerned agencies at mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng drainage system o drainage system maintenance, kabilang ang paglilinis ng mga baradong waterways o mga kanal upang mapigilan ang malalang pagbaha.
Nais din ni Senator Marcos na maglatag ang gobyerno ng crop resilience measures gaya ng pamamahagi ng mga plant-resistant seeds at pagsusulong ng crop diversification upang malimitahan ang pinsala sa sektor ng agrikultura at pinabubuo ng contingency plans para naman sa mga livestock at fisheries sector. Kadalasan kasi nakakalimutan ho natin yung mga alagang hayop di ba? Lalong-lalo na sa panahon ng iba't ibang kalamidad. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, masayang ibinalita ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may 220 Pilipinong nakakulong sa United Arab Emirates dahil sa iba't ibang kaso ang nabigyan ng pardon. Nakatakda na silang umuwi ng Pilipinas. Isinabay ang pagbibigay ng pardon sa mahigit 200 Pinoy sa 53rd National Day ng UAE noong December 2, 2024 bilang pagkilala sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, resulta ito ng pakikipagpulong ng Pangulong BBM sa kanyang kamahalan, UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan noong nakarang Nobyembre. Bukod pa dito, karagdagan pang 143 na mga Pinoy ang nabigyan din ng pardon noong Idil Adha. Sinabi pa ng Pangulong Marcos na pinuproseso na ngayon ng DFA at ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi ang documentary at administrative requirements para sa agarang pagbabalik ng Pilipinas ng mga Pinoy na pinagkalooban ng pardon. Mga minamahal kong kababayan, ikinagagalak kong ipabatid na sa okasyon ng ika-53 National Day ng United Arab Emirates, 220 Pilipino ang pinagkalooban ng pardon ni kanyang kamahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ang desisyong ito, nakaragdagan sa 143 Pilipino na nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha, ay patunay na matibay ang ugnayan ng ating mga bansa. We extend, of course, our heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, whom I also had the honor to meet for this very compassionate gesture. Patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik. Sa kanilang pag-uwi, naway maging ligtas ang kanilang paglalakbay pauwi sa kanilang mahal na lupang tinubuan. Maraming salamat po. Umaga, Pilipinas! 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, nagbabalaraban ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group laban sa account na nagpapanggap na PNP ACG sa messaging app na Telegram. Paglilinaw ng ahensya, hindi sila nag-aalok ng online filing ng mga kaso at nagbabalik ng scam money online. Mabalaho sila dito po sa Scam Money Online, taliwas sa inaalok na serbisyo ng peking PNP ACG account. Ito ay matapos na mag-alok ng peking account ng umunong investment scam mula 2,000 hanggang 10,000. Ang magsesend naman ng link sa mga biktima para doon ay gumawa ng account ng isang Rajesh. Sa modo, sinuutosan din ang mga biktima na mag-send ng screenshot ng kanilang account at isend ito sa PNP ACG Telegram account. Huwag ho kayong magpapauto dahil ang dami ho talaga ngayon yan. Tsaka yung mga nagbebenta online ng kung ano-ano ang katarantaduhan. Ginagamit pa ko minsan yung website ho ng yung mga logo ho ng Department of Health. Tigilan nyo na yan. Record high ang bilang ng mga pasahero sa lahat ng terminal ng Ninoy Aquino International Airport nitong linggo. Sa datos ng Manila International Airport Authority, sumampa sa 163,482 ang mga pasahero sa paliparan sa loob lamang ng isang araw. Sa kasaysayan, ito ng pinakamataas na bilang ng mga pasahero sa NAIA, kung saan 40,155 ang international arrival, 40,960 naman ang international departure, 44,101 ang domestic arrival, 38,310 ang domestic departure. Lumagda naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at ang San Miguel Infrastructure ng 25-year lease agreement para sa 15 ektaryang Nayong Pilipino property sa Pasay City.
Malaking konsiderasyon ang kasunduan ang pagtatayo ng bagong corporate office building ng PAGCOR sa 2 hektaryang bahagi ng naturang property. Ayon sa PAGCOR, ang 13-hectare property ay gagamitin ng San Miguel Corporation sa ilalim ng New NAIA Infrastructure Corporation para sa rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Agad na binigay ng negosyanteng si Don Ramon ang chairman ng San Miguel Corporation, ang 100 million pesos na advance rental at security deposit sa PAGCOR. Sinabi naman ni Chairman Altenco, ang itatayong office building ay nagkakahalaga ng 2.45 billion pesos. Pero kahit daw piso, hindi maglalabas ang PAGCOR dahil ang pondo ay gagamitin o ibibigay ng San Miguel Corporation. Siya pong mamamahala sa pagpapatayo ng naturang gusali. Magandang umaga, Pilipinas! Hinimok ng Department of Environment and Natural Resources ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang panig ng bansa. Itapon ng tama ang mga basura na naipon nitong holiday season. Sa inilabas na pahayag ng DNR, ginit nitong may kapangyarihan ng National Solid Waste Management Commission na mag-imbestiga at magrekomenda ng administrative o criminal cases laban sa mga lokal na pamahalaan na hindi susunod sa ilalim ng Solid Waste Management Act. Sa ilalim ng nasabing batas, sinatasan ang lahat ng mga lokal na pamahalaan ay patupad ang kanilang Solid Waste Management Plan. Pagtitiyak naman ni Environment Secretary Yulo, nakahanda silang umagapay at magbigay ng technical assistance sa mga lokal na pamahalaan para maisagawa ang kanilang mga tungkulin at obligasyon. Mariing pinabulaanan ng Lionel Waste Management Corporation ang mga paratang ni Manila Mayor Hani Lacuna nang umano'y kapabayaan ng kumpanya sa pangungulekta ng basura noong holiday season. Ayon sa Lionel, matagal na silang inabisuhan ni Mayor Hani noong Setyembre na hindi na sila lalahok sa bidding para sa 2025 upang mabigyan ng sapat na oras ang lokal na pamahalaan sa paghanap ng bagong kontraktor. Sa kabila nito, patuloy pa rin naman nilang tinupad ang kanilang serbisyo hanggang December 31 kahit hindi pa nababayaran ang mahigit 561 million pesos na utang ng lokal na pamahalaan. Sinabi ng kumpanya na labis nila ikinalungkot ang paninisi ni Mayor Lacuna sa tambak ng basura sa lungsod. Iginit nila na nagbigay na sila ng sapat na abiso para maiwasan ang kasalukuyang sitwasyon. Humarap sa batikos ang administrasyon ni Mayor Hani dahil sa pagdami ng basura sa iba't ibang bahagi ng Maynila, lalo na tumaas ng 400% ang dami ng basura ngayong holiday season. Sa gitna ng isyu ito, lumabas naman ang isang survey na bumaba sa 2 pwesto si Mayor Hani sa pagka-alkalde ng Maynila. Nangunguna pa rin si dating Mayor Isko Moreno Domagoso habang pumapangalawa naman sa naturang survey si mayoral aspirant Sam Bersosa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ho ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga na ngayon ng... Magkano na ngayon? 13,000 pesos. Mahiwagang tunog. Oh, 13,000 yan ha. Hindi naman ako magbibigay ng clue. Kasi nakuha na actually. Nakuha na yung item number 1, nakuha na yung item number 2, nakuha na rin po ang prinsipyo ng physics. Kaya lang hindi ho sila magkakasama sa isang sagot. Ayan ha. Ang inyo po mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, aba kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas!
18 na makalipas ang alas 4 ng umaga, showbiz nga muna tayo. Yun daw sex mom manager na si Joy Cancio, aminadong malaki ang pananagutan kaya nabuwag ang dance group pa. Alamin natin ang detalye mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz, trampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang dating manager ng sex moms na si Joy Cancio. Ayon kay Joy, malaki ang kanyang pagkakamali at pagkakasala kung bakit nabuwag ang sex mom ng mga panahon nang ito ay kasagsagan ng kanilang kasikatan. Inamin ni Joy na nalulong siya sa bisyo at ito ay dahil sa pagsusugal. Halos araw-araw daw ay nasa kasino siya at naubos niya ang mga perang naipundar niya pati na ang mga kagamitan, ari-arian at savings. Ayon kay Joy, buti na lang daw ay nakabangon siya sa tulong ng Panginoong Yesus na buhay kung kaya't ang lahat na masamang bisyo ay kanyang natalikuran. Yan ang ating DZRH Showbiz Atas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bubu! Maraming salamat, Morley! Samantala sa iba pang mga balita, nangunguna sa 2025 elections sa Manila Mayoral Survey ng Octa Research ang dating alkalde ng Luzon na si Isko Moreno Dumagoso. Sa tanong na kung ngayon gagawin ang 2025 elections, sino ang iboboto mo? 74% o katambas ito ng 836,000 na mga botante ang nagsabing pipiliin nilang muli si Isko kumpara sa iba pang mga kandidato. Malayong agwat ito sa pangalawang kandidato na si Sam Bersosa na mayroong 15% o halos 173,000. Sumusunod naman si Manila Mayor Hani Lacuna na mayroong 9% o higit 98,000 na mga boto. Ayon kay Professor Guido David ng Octa Research, isinagawa ang survey noong pang-Nobyembre gamit ang multi-stage random sampling kung saan sila ay nagbahay-bahay para makalikom ng sagot. Well, ano to, face-to-face survey to. And usually pag say face-to-face, yun nga, it's nakasampled naman siya, multi-stage random sampling. So house to house, by houses kami nagsa-survey. And yung tinanong lang yung preference nila. If the elections were held today, sinong pipiliin nila na kandidato? Samantala, statistically tied sa una at ikalawang pwesto sina Senator Bong Revilla Jr. at Congressman Erwin Tulfo sa Boses ng Bayan Senatorial Survey naman ng RPMD Foundation. Ang survey isinagawa noong December 20 hanggang 28, nilahukan ng 3,500 respondents sa buong bansa. Tinanong kung sino ang 12 senador na napupusuan nilang iboto kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Sa nasabing survey, nakakuha si Senator Revilla ng 53% habang 52% naman ang nakuha ni Erwin. Sinusundan sila ni Senator Bongo at dating Senate President Tito Soto na nasa ikatlo at ika-4 na pwesto. Pasok din sa top 12 sina dating Senator Manny Pacquiao na nasa ika-5 pwesto at ika-6 naman ang broadcaster na si Ben Tulfo. Number 7, si Senator Pia Cayetano, dating DILG Secretary Benhur Abalos. Number 8, si Senator Francis Tol Tolentino. Number 9, Congresswoman Camille Villar. Number 10, si Senator Amy Marcos. Number 11, Senator Ping Lacson. Number 12, Lito Lapid number 13, at number 14 naman si Willie Rebillame. Camp John Hay, kontrolado na ng BCDA. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat. Romy. Hawak na ng Visas Conversion and Development Authority or BCDA ang pangasiwa sa Camp John Hay dito sa Baguio City. Kasunod dito sa pagbasura ng Branch 6 ng Baguio Regional Trial Court sa muling tangka ng Camp John Hay DevCo na harangin ang tuluyang pagpapasakamay sa 247 ektaryang lupain sa Camp John Hay. Kasunod dito sa pinal na desisyon ng Korte Suprema na nagbibigay ng katiyakan sa agad na pagbawi ng gobyerno sa naturang ari-arian. Nangangahulugan na lahat ng lupa at improvements sa Camp John Hay kahit direktang hawak ng CGH DevCo, subsidiaries at affiliates o okupado ng ibang individual o grupo ay kailangan ipasakamay na sa BCDA. Ang mga area na kontrolado na ngayon ng BCDA ay ang The Manor, Forest Lodge, Camp John Hay Golf Club, Cap Convention Center, Commander's Cottage,
bukas na espasyo at iba pang lugar sa loob ng dating U.S. Military Rest and Recreation Facility. Ayon kay BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang, ang pagbabagi ng BCDA laban sa CJA sa DevCo ay panalo ng lahat ng Pilipino dahil resulta ito na mas marami pang investment at proyekto na magpapaandar sa socio-economic opportunities at magtutulak sa pangkahalatang kabutihan. Tinayak pa niyang ng BCDA sa publiko na lahat ng negosyo ay magpapatuloy na mag-ooperate sa Camp Janay. Hinikayat din ni Bingkang lahat ng stakeholders na makipag-ugnayan sa BCDA at makipagtulungan para sa mas maayos na paglilipat ng pangangasiwa sa Camp Janay. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Aguina. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and 7-1 cotton. Gawa po ito ng ACS. Isang negosyante naman sa Mangaldan, Pangasinan, biktima ng rentangay. Dalawa niyang sasakyan hindi na matagpuan. Mamalasing ka talaga, ano ha? Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masantos siya Kabasani, check amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, Freddy. Nalulumong dumulog sa MP na ng PNP Highway Patrol Group sa Lingayen ang negosyanteng si Edwin Dizon, residente ng Barangay Bantayan, Mangaldan, matapos mabiktima siya ng rentangay modus kung saan ang dalawa niyang sasakyan na isang Mitsubishi Montero na may plakang DZI 783 at Nissan Terra na may plakang NDK 2627 ang natangay. Ayon kay Edwin, nagpakilalang taga San Fernando La Union ang mga nagrenta ng kanyang dalawang sasakyan. Good payer niya nung una, kaya nagtiwala siya. Pero nitong nakarang buwan ng December 2024, hindi na updated ang bayad ng mga suspect, kaya nagdesisyon na siyang i-pull out ang mga sasakyan. Hindi na rin niya matrace ang kinaroroonan ng mga sasakyan niya dahil sinira umano ng mga suspect ang GPS tracker nito. Hindi na rin niya makontak ang mga suspect sa kanilang mga cellphone. Ayon kay Police Lieutenant Eduardo Mabutas Jr., Assistant Team Leader ng Highway Patrol Group Lingayen, malalimang investigasyon ang kanilang isasagawa sa reklamo ni Edwin kasabay ng kanyang paalaala sa mga nagpaparenta ng sasakyan. Natiyakin na tunay ang pangalang ibinibigay nila, hindi lamang driver's license ang dapat nilang tingnan, kundi maging pasaporte o iba pang mga government IDs upang hindi sila mabiktima. Ito si Freddy Pajardo, RS38, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Isang 57 anyos na misis naman ang nasawi ng tamaan ng kidlat sa Pontevedra, Negros Occidental. Kinilala ni Police Captain Daryl Kuhutan, hepe ng Pontevedra Police, ang biktima na si Trinidad Baligat ng Barangay Don Salvador Benedicto. Ayon kay Captain Kuhutan, nagtatrabaho lamang si Trinidad sa isang tubuhan nang ito'y tamaan ng kidlat. Isang oras din lumipas bago natagpuan ang bangkay ng biktima. Sa kwento naman ng pamangkin ni Trinidad, abala ang kanyang tiyahin sa taniman ng tubo nang biglang bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang malalakas na kidlat at huli na ng matuklasan nilang tinamaan din pala ang biktima. Ingat po tayo, lalong-lalo na ngayong panahon na marami pa rin ho ang lugar na tinatamaan ng thunderstorms. Naglabas na ang Land Transportation Office ng show cause order laban sa may-ari ng isang sasakyan na nag-viral sa video online kung saan makikita ang isang pusa na nakatali sa tricycle habang umaandar ito. Sinabi ni LTO Executive Director Greg Pua, umarangkada na ang kanilang motopropyo investigation hinggil sa naturang insidente. At kahit wala pang nagrereklamo, basta't makita nilang may posibilidad ng paglabag ay kanilang inaaksyonan. Sa ilalim ng show cause order, pinahaharap ng LTO ang may-ari ng tricycle, ganyan din ang driver nito sa January 20 para magpaliwanag. Sakaling mapatunayan guilty ang driver, posibleng bawiin ang lisensya nito depende sa bigat ng kanyang ginawang paglabag. DILG Secretary John Vic Rebulla, hinikayat naman ng mga barangay officials sa Davao na itaguyod ang pagiging patas sa 2025 elections. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun.
Mayong buntag usab Kuyang Angel, nanawagan si Department of Interior ang Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa kanyang pagbisita noong Lunes, Enero 6 sa baga opisyal ng barangay sa Davao City na isantabi ang politika at tiyakin ang patas at mapayapang proseso ng eleksyon sa darating na 2025 midterm elections. Binigyan din ni Remulla, isang batikang politiko at dating gobernador ng Cavite, ang kahalagahan ng pagpayag sa mga karibal na partidong politikal na magsasagawa na mga aktibidad at malayang ipahayag ang kanilang mga plataforma sa 182 barangay ng lungsod ng Davao. Binigyan din niya na ang bawat kandidato ay may karapatang makipag-ugnayan sa mga botante anuman ang kanilang political affiliations. Inaasahan ni Secretary Remulla ang isang mapayapang halalan sa Davao City na sumasailalim sa mga adhikain ng mga Davaoenyo. Gayon pa man, nagbigay siya ng mahigpit na babala kung magpapatuloy ang mga opisyal ng barangay na hadlangan ang mga aktibidad ng kanilang mga karibal sa politika. Kikilos ang national government ng kinakailangang aksyon laban sa mga naturang iligal na gawain. Napagalaman na maraming barangay chairman sa Davao City ang ayaw magpagamit ng kanilang barangay gym, lalo na kung ang Team Nograles ang magsasagawa ng activity. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating ibaon o baunin. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Ayun ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, maganda umaga nga pala. Binabati ho ng mga taga Quezon, mga taga Lucena. Si Dr. Kim Tan. Dr. Kim Tan, kumusta na daw ho kayo? At namimiss na ho kayo sa inyo pong mga ginagawang mga medical missions dyan po sa inyong lugar sa Lucena. Yan, magandang umaga po sa inyo. Samantala, nagpahayag naman ng paghanga at suporta si Senator Bongo sa mga kabataang atletang Pinoy na kumatawan sa bansa at nagpapakita ng galing, lalong-lalo na yung katatapos na US Open Table Tennis Championship na isinagawa sa Mandalay Bay Convention Center sa Las Vegas, Nevada noong December 16 hanggang 21. Ang tinutukoy ni Senator Go ay ang Pinoy student athletes na sina Kevin Kit Cruz at Liam Zion Cabalo mula sa National Academy of Sports na nakakuha ng gintong medalya para sa Pilipinas sa Under 13 Boys Doubles event sa nasabing Open Table Tennis Championship. Si Cruz ng Maynila ay grade 7 student habang si Cabalo naman ay mula sa Quezon City, grade 8 student ito ng National Academy of Sports. Ang iba pang miyembro ng nasa table tennis team na nagpakita din ng husay at galing ay sina Jacob Aldrich Kindo. Nakakuha ng top spot sa U1700 US rated event at Humito Alfonso Corpus na nagkamit naman ng mataas na karangalan sa U17 category. Samantala, pasok naman sa top 16 sila Alexa Gan at Maria Angeli Cruz sa U15 girls doubles habang sina Angel Nueva at Gianni Cordoba ay pasok naman sa quarterfinals ng U17 girls doubles. Ayon kay Senator Go, kilalang advocate ng sports development sa bansa at author at co-author ng Republic Act 11470, nagtatag ito ng National Academy of Sports sa Tarlac. Napakagaling nang ipinakita ng ating mga kabataan sa larangan ng table tennis. Congratulations! Maganda umaga, Pilipinas! Governor Macacua nagsagawa ng courtesy visit sa isa sa may tinuturing na respetadong senior member ng MILF Central Committee sa Pagadian City. Detalye na balita mula kay June Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, June. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Sa pagsapit ng bagong taon, binigyang panahon ni Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Macacua na muling makadaupang palad ang isa sa kanilang kasama sa MILF Central Committee na si Sheikh Ismael Calalagan. Nakabahagi bilang senior member ng MILF Central Committee na nakabase ngayon sa Pagadian City. Labis ang saya at tuwa ng dalawang leaders nang magkita sa tanggapan ni Sheikh Ismael Calalagan na namumuno sa Association for Islamic Development o AID. Si Sheikh Calalagan ay tinuturing na isa sa mga nananatiling prominente at nirerespetong ulama sa Bangsamoro Region na may napakahalagang role na ginagampanan sa Bangsamoro struggle for self-determination at sa pagsisikap nitong mapanatili ang pagkakaisa at respeto sa pagitan ng Bangsamoro at Christian community sa Mindanao. Sa kabila ng hectic schedules ni Governor Macacua, ang courtesy visit na ito ay napakahalaga umano para sa mas lalong pagpapatibay ng ugnayan at patuloy na pagkilala sa kahalagahan ng bawat lider na humulma sa kasaysayan ng rehiyong Bangsamoro para sa pagpapatuloy ng mga pagsisikap na mapanatili ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. At hinangaan din ni Governor Macacua ang Aisa Medical Hospital, isang private-run medical center founded by Bangsamoro physician sa Pagadian City na may exceptional medical services and commitment para sa quality healthcare para sa lahat. Kasama sa entourage ni Governor Macacua ang ilan sa kanyang mga staff, kasama sina Provincial Administrator Tumanda Antok, PhD, MAFAR Director General Taugan Kikay, PhD, Executive Assistants Tamano Macacua at Mubarak Dumato. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sokran John. Ay maganda si Jing Montero na tibinad ng iinggit, malamig daw mga masyado ngayon sa Baguio, ha. Ayos ha. Huwag mo kalimutan, Jing, ang iyong jacket, ha. Maganda umaga din sa mga taga-Buwak at mga taga-Tanay, Rizal. Muling iginiit ng mga leader ng Kamara de Representantes, lalong-lalo na mula sa Lakas Christian Muslim Democrats ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa layunin itong mapaunlad ang inklusibong bagong Pilipinas. Kasabay din ito ang pagkilala ng mga leader na Lakas CMD o kinilala ng mga leader na Lakas CMD si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mahusay nitong pamumuno upang maitaguyod ang legislative agenda ng administrasyon ngayong 2025. Pinuri ni na Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales at Deputy Speaker David J.J. Suarez, kasama si House Majority Leader Manuel Onyx Dalipe, si Speaker Romualdez sa strategic at decisive approach nito sa pagsusulong ng mga kinakailangang reforma upang mapabilis ang pag-unlad ng ating ekonomiya, mapaganda ang serbisyo publiko at mapaganda ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng direktiba ng Pangulong Marcos. Sinabi ng mga mambabatas na sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez, nagkakaisa ang Kongreso sa paghatid ng mga pro-people na mga panukala alinsunod sa development goals ng Pangulong Marcos. Pinuri din ng mga leader ng Kamara si Speaker Romualdez dahil sa napag-isa nito ang Supermajority Coalition, napagtugumpayan ang pagsusulong ng mga panukalang tutugon sa pangangailangan ng marginalized sector habang tinutugunan din ang mga kinakaharap na hamon ng bansa. Kinilala din ang Nationalist People's Coalition si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pamumuno nito sa Kamara de Representantes upang maisulong ang mga makabagong reforma ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at may angat ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka, matiyak ang sapat na supply ng murang pagkain at ang pundasyon para sa isang maunlad at inklusibong bagong Pilipinas. Sinabi ni Quezon 1st District Representative Mark Berga, Chairman ng House Committee on Agriculture and Food, tagapagsalita din ng Nationalist People's Coalition, ang layunin at direksyon ng pamumuno ni Speaker Romualdez ay nagpatibay ng supermajority sa Kamara at nagatid ng mga batas ng Pangulong Marcos na tumugon sa pinakamahalagang pangangailangan ng mga mamamayan. Binigyan din binigyan din ni Congressman Berga ang pagkakapasa ng Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nagdideklara bilang economic sabotage sa agriculture smuggling, hoarding, profiteering at operasyon ng kartel na may parusang habang buhay na pagkakakulong. Maganda umaga, Pilipinas! 37 na makalipas sa alas 4, trailer truck na may kargang 2,000 sako naman ang bigas nagliyab sa Orion, Bataan. Naku, nasayang yung bigas. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning.
Nagiliyab ang trailer truck ng may kargang 2,000 sako ng bigas na bawat sako ay may 25 kilo na naglalaman na naganap ito sa Roman Highway, Barangay Santo Domingo, Orion, Bataan, alas 9 kagabi. Ayon sa driver ng trailer truck, nagliyab ang truck nang siya ay huminto sa naturang highway na nanggaling umano ang apoy sa bearing ng gulong ng truck. Ang bigas ay dadalhin sana niya sa Bukawi, Bulacan na may tatak ang sako ng bigas na Coco Pandan Premium Rice na ikinarga nila ito mula sa dockyard ng Port Orion, Bataan. Ayon sa may-ari ng truck na si Rowena Pagya na residente ng Limay, Bataan, malaking lugi ito sa kanila dahil ang isang sako ng bigas ay naglalaman ito sa 1,260 pesos. Napula lang ang apoy sa ilang pamatay sunog na agad dumalo sa tawag ni RH37 at ang mga bigas na sako-sako ay nabasa matapos pumbay ng tubig ng Bureau of Protection, kaya maraming nasayang na bigas. Samantala kahapon, isang trailer truck naman na may karga din bigas ang tumagilid sa highway ng Barangay Alangan, Limay. Ganon din ang nakaraan sa highway ng Abukay kung saan nagkalat ang mga bigas sa karsada matapos din itong tumagilid. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan naman dyan sa Pampanga. Bilang pagsalubong sa 2025, pinuri naman ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang mga empleyado ng ahensya. Yan din ay iba pang mga tanggapan na nasa ilalim ng DA at ito'y dahil sa matagumpay na trabaho ng mga ito nitong 2024. Sa kabila ng malaking pagsubok na pinagdaanan ng kalikasan o ng ating mga magsasaka, yan din ang ating merkado. Yan man sa kabila ng pagpuri sa mahusay na trabaho, binigyan din ng kalihim nasa pamamagitan ng dagdag kapangyarihang ibinigay ng Kongreso at buong suporta ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga inaasahang pagganda ng panahon at ang mga natutunang leksyon noong 2024 hindi dapat gawing dahilan para hindi lalong pagbutihin ang trabaho ngayong taon. Sinabi pa ng kalihim na ngayong alam na natin ang gagawin hanggang 2028, papunta na tayo sa pagpapalago at pagiging produktibo. Patuloy din ng ginagawa ng solusyon ang mataas na presyo ng bigas at ang sakit ng hayop gaya ng African Swine Fever at Avian Influenza. Sinabi pa ni Secretary Laurel, ang mga aral ng nakarang taon ang magsisilbing gabay upang mas mapahusay na harapin ang mga hamon ng 2025. Naniniwala din si Secretary Laurel na kakayanin nating lahat na gampanan ang tungkulin na iniatas sa Department of Agriculture. At nangako din ito na dapat sama-sama na magpatupad ng mga pangako para sa isang masaganang bagong Pilipinas. Ipatutupad na sa lungsod ng Maynila ang gun ban at liquor ban sa January 8. Bukas na po yan, ha? Isang araw bago ang pista ng Poong Nazareno sa January 9. Batay sa anunsyo ni Manila Mayor Hani Lacuna, ang gun ban na magsisimula ng Miyerkules ay tatagal hanggang January 11, araw po naman ng Sabado. Bukod dito, sinabi ni Lacuna na ipatutupad din ang liquor ban sa Maynila, partikular na sa vicinity ng kapistahan sa Quiapo mula January 8 hanggang January 10. Samantala, magde-deploy naman ang National Capital Regional Police Office sa mahigit sa 12,000 mga pulis at 2,000 augmentation personnel para pangasiwaan ang kaligtasan ng publiko sa panahon ng pagdiriwang ng pista ng Poong Nazareno na inaasahang dadaluhan ng milyong mga deboto. O marangkanda na nga ang tradisyonal na pahalik ng Poong Jesus Nazareno sa Carino Grandstand sa Maynila. Ito'y bilang bahagi ng kapistahan ng Jesus Nazareno na nakatagda sa January 9. Sa report ni RH27 Oche Kaka, simula kagabi ay gumulong na rin ang mga aktibidad kung saan maikli pa ang pila. Tanging ang dulo lamang ng krus ng imahe ang makikita sa lugar habang kinakailangan na niyang ilusot ang kamay sa isang butas upang mahawakan ang paa ng poon. Inaasahan namang dudumugin din ng mga deboto ang pahalik ngayong araw. Tatagal ito ng hanggang sa misa ng Bukang Liwayway ng Huwebes, January 9 at saka susundan ng translasyon. At sa mga pupunta ho dyan sa translasyon, siguraduhin ho natin na meron ho tayong proteksyon laban po sa mga lamig, at saka mga pag-ulan. Pinakamaganda, meron ho tayong pagpapalakas ng ating immune system.
Alas 4:42, oras na para tayo ho naman ay mag-ultabayo. Pero sabi ho naman dalawasa, 1 oras bago tayo matulog, 2 kapsula. Naku, makakatulong ho yan ng gusto. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa masusing clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Batay po ito sa mga pag-aaral na ginawa din at pagsusuri ng Food and Drug Administration o FDA. Rehistrado po ng FDA yan at halal certified. Ang Lactococcus lactis strain plasma ho, pag pumasok sa ating katawan, ina-activate niyan yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan ay tinuturing na madalubhasa na commander ng ating immune system. Kung kaya't napapalakas nito, napapanumbalik ang ating immune system. Napapalakas na, tsaka syempre, naitataboy yung mga toxins. Lumalakas yung ating immunity. Nakakatulong ho yan para magkaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, meron tayong sapat na lakas sa kinabukasan. Yan po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po sa Theoxis Adventures. Pero kung may mga katanungan pa ho kayo, po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Live muna mula sa Washington, D.C., si Joy John Valerite Acol. Joy John, good morning! Isang magandang umaga dyan sa inyo sa Pilipinas, Kuya Angel. Sa kabila ng pagkakaroon ng snow holiday dito sa Washington, D.C., formal na sinotipikahan ng U.S. Congress ang pagkapanalo ni President-elect Donald Trump sa nakalipas na 2024 presidential election. Sinagawa ang pagbibilang ng Electoral College vote sa House Chamber ng U.S. Capitol sa sinagawang joint session ng Senate at Congress. Naging mapayapa naman ito kumpara noong 2021 nang lusubin ng mga supporters ni Trump ang U.S. Capitol para pigilan ang deklarasyon noon ni President Joe Biden. Pinangunahan ni U.S. Vice President Kamala Harris na naging katunggali ni Trump sa nakaraang eleksyon at nakasama nito si Speaker of the House si Mike Johnson at magunitang nagbagi si Trump at running mate ito na si J.D. Vance ng 312 electoral votes laban kina Harris at Minnesota Governor Tim Walz na nakatanggap ng 226 electoral votes. Itinakda naman sa January 20, Kuya Angel, mga kaibigan, ang panunumpa ni Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Kuya Angel. Sabi mo nga, meron kayong snow holiday. Pag sinabi nating snow holiday, talagang pasok pati mga government offices? At tama kaya, Kuya Angel. At lahat ng federal agencies ay holiday maliban sa mga police, mga fire department at iba pang may hawak ng seguridad dito sa Washington, D.C. So ngayon ay meron kaming 5 inches na snow at patuloy pa rin po na nagkakaroon ng pag-ulan ng snow at ito ay mangyayari bukas pa. Hanggang bukas pa ito ng umaga. Mm-hmm. So ilang araw ang snow holiday nyo? Dalawang araw. Unless otherwise ito ay kung magiging delikado yung mga kalsada, pwede maging 1 week ang holiday snow dito sa amin sa East Coast, lalo na dito sa Washington, D.C. Naku, paano yung daily wage earner? Yung arawan ng kita dyan, Joy Jun? Luoy. Meron, maluoy ka talaga. Pero meron namang sinasagawang pagbimigay ng mga food allowances or food packs ang lahat ng mga federal agencies na nagbabahay-bahay dito. Mayroon silang mga tinatawag na mga snow truck na naghahatid ng mga pagkain. Suspended pa rin ang flights? Libo-libong suspended, libo-libong mga cancellations ng flights, air, land, at sea dito sa lalo na dito sa Washington, D.C. at Maryland at kasama na diyan ang Virginia. Dahil ang Virginia ay nagdeklara na ng state of calamity simula pa noong Friday. Wow. Oo, samantalang sa ibang lugar, halimbawa, yung mga Pilipino nagpupunta ng Hokkaido para tingnan yung snow sa Sapporo, hindi naman nagkakansela ng flights. Pero diyan matindi, matindi yung lang katatao. Hindi. Sige, so ingat diyan, Joy Jun, mapulang pisngin mo ngayon,
Ilang layers ang damit mo? Ilang layers ang damit mo? Ito yung kalsada ngayon. Walang mabiyahe ngayon. So, pwede akong humiga, pwede akong maglakad, pwede akong tumakbo. So, walang dumadaan ngayon dyan. Sige. Hanggang ano yan? Hanggang Missouri ba yan? Hanggang saan ang namumroblema ng tinding lamig? Sa ngayon ay -1, but it feels like -6 dito sa amin sa Washington DC. Ang inaasahan namin na hanggang tuhod magiging hanggang tuhod ang aming snow dito dahil hindi pa umuhupa ang pag-ulan ng snow. Ngayon ay medyo huminto, pero mamaya-maya inaasahan namin na uulan ulit ng snow. Sige, ingat dyan, Joy Jun, ha? Maraming salamat. Thank you for joining us this morning. Ingat. Maraming salamat. Balik sa iyo, Kuya Angel. Live mula sa Washington DC, si Joy John Balerete Acol. Siya po ay dating reporter natin sa radyo natin na ngayon ay nakabase na dyan sa Estados Unidos. Eban lang dyan sa Las Vegas. Kumusta naman ang temperatura dyan? Malamig din ba? At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa San Diego, California. Yung ating mga midnight, kaya pala yung midnight singers, dadayo sa Pilipinas, para makaiwas sa matinding lamig. Magandang umaga po sa ating mga midnight singers ng San Diego, California. See you soon para po sa inyong roadshow naman dito po sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Inanunsyo naman ng Canadian Prime Minister na si Justin Trudeau ang kanyang pagbibitiw sa pwesto na siyang magtatapos ng halos isang dekada nitong pamumuno. Ayon kay Trudeau, bababa na siya sa pwesto upang makapagbigay daan sa bagong liderato ng Liberal Party. Sa kanyang talumpati, sinabi nito na ang pangunahing tumulak sa kanya na mag-resign ay ang problema sa pagitan ng kanyang mga kapartido na hindi nagkakasundo sa mga polisiya at naipanatutupad din ng Prime Minister. Samantala, bagamat hindi tinukoy, batid naman ang pagbibitiw ng dating Prime Minister ay kasunod ng mga isyong kinakaharap niya tulad na lamang ng bumabagsak na suporta ng publiko sa kanyang gobyerno base sa mga lumabas na mga survey. Maliban pa rito, may nakaambaring problema sa labas ng bansa, gaya ng inahayag ni President-elect Donald Trump na pagpapataw ng 25% na tariff sa imports mula sa Canada. Sa ngayon, napipintong humalili kay Trudeau si Deputy Prime Minister Chrystia Freeland. Ayan. Si Trudeau nag-resign. Tanong ng iba, meron din kayang gagaya? Magandang umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, 4:49. RH number 1. Sa 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino. Sa pagdiriwa ng 85 taon ng DZRH sa New York, Cubao. Alam nyo kanto niya ng Harvard. Ito seryoso ha. Magandang umaga kay Roberto Raquino mula po naman dyan sa Dallas, Texas. Ay, magandang umaga po sa mga taga Texas ha. Nandyan naman sa Houston yung ating kaibigang si Henry. Henry Yu. Kumusta na ho yung pamilya yu dyan sa Houston, Texas? Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo ho ay pauwi ng Pilipinas, huwag na ho kayo magmaon ng imported na tsokolate pasalubong. Alam po ba ninyo na dito sa Pilipinas ay meron tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, yung ating po mga magdiniyog, yung ating mga magsasaka, hindi na lamang umaasa sa kopra, kundi nagpuproduce sila ng sarili nilang brand ng tsokolate, tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants din po ang tangerine chocolate. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya.
Paggamit ng underwater drone, banta sa seguridad ng bansa ayon kay Senator Tolentino. Detalye na balita mula kay Raymond Ledpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Malaking banta sa seguridad ng bansa ang paggamit ng underwater drone gaya ng nakita sa San Pascual, Masbate. Ito ang paniniwala ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kasunod ng inihain nitong Senate Resolution 1267 upang ito ay imbestigahan ng kanyang Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Paliwanag ni Tolentino, ang national security ay hindi lang tumutukoy sa militar, kundi kasama ng social, economic at food security na maaring maapektuhan. Dahil kung ang katwiran ay ginamit ang drone sa research, ay tiyak marami na itong impormasyon na nakalapinggil sa kalagayan ng ating dagat. Ngunit sa simula pa lamang ay questionable kung bakit nasa loob ng ating karagatan ang underwater drone. Hindi malayo ang posibilidad na ito ay galing sa isang mothership na nasa atin ding teritoryo o kaya ay galing sa himpapawid na pinakawalan sa dagat. Sa report ng Philippine Navy ay aabutin pa ng 8 linggo ang kanilang pag-iimbestiga hinggil dito. Kaya't sasabayan na ito ng Senado sa oras na ma-refer sa kanyang committee sa pagbabalik sesyon sa susunod na linggo. Narito si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Define national security, hindi naman ito military lingo per se definition. National security encompasses economic, social, even food security, magkakasama lahat yan. So, it can be a prelude to research that would probably lead to something bigger than the research itself. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, dismayado naman si Senator Amy Marcos sa pagpayag ng Korte Suprema na makapaglayag ang malalaking commercial fishing vessel sa 15-kilometer municipal waters. Ito'y matapos na mabiguan ang Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na iapila ang desisyon ng Malabon Regional Trial Court. Kaugnay ng petisyon ng Merdicar Fishing Corporation na ideklarang unconstitutional ang preferential access ng municipal fisher folk sa nabanggit na katubigan. Ayon sa kay Senator Amy, malaki itong banta para sa kabuhayan ng mahigit sa 2.2 milyon na mga mangingisda. Sa kabuang produksyon ng lamang dagat, yan din sa food security. Ipinunto pa ni Senator Amy na karaniwang sagana sa marine biodiversity at breeding grounds para sa maisda ang mga municipal waters. Kaya kung papapasukin din dito ang malalaking negosyo, hindi malayong magkaroon ng overfishing at mapinsala ang marine ecosystem. Gumagamit kasi niya ang commercial vessels ng troll at iba pang high-tech na kagamitang mapaminsala sa coral reefs, seagrass beds at iba pang critical habitats na mahalaga sa survival ng mga marine species. Bukod dito, sinabi pa ni Senator Marcos na lalong makokontrol, madidiktahan ng commercial fishing enterprises ang presyo ng isda sa lokal na merkado na ang kawawa na naman ay ang mga mahihirap na mga mamamalakaya at mga ordinaryong mga mamimili. Idiniin pa ng kapatid ng Pangulo na kabilang sa small-scale fishermen sa pinaka-vulnerable na populasyon at magre-resulta na matinding kompetensya sa kanilang tradisyonal na fishing grounds, lalo pang magdudulot ito ng kahirapan at inequality. Ang problema nga po, hindi na-aksyonan kaagad ng BIPAR. Samantala, January 25, ngayong taong ito, 2025, meron daw tayong inaasahang magandang astronomical activity. Pero actually, ngayon daw pong January, makikita na sa kalangitan yung pag-align ng mga planeta. Oo. Paano kaya natin makikita yan, ha? Alamin natin kay Mario Raimundo Sr., ang Chief ng Astronomical Publication and Planetarium Unit ng Pag-asa. Sir Mario, magandang umaga po sa inyo. Kumusta ho kayo? Yes, Angelo, magandang umaga rin at inyong mga tagapakinig ng inyong programa. Oo, hindi fake news yung January 25, ha? Well, hindi po fake news yan at ito pong month ng January, ito pong simula ng ating taon, ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na planetary alignment. And so, ang ating pong kalangitan sa Pilipinas ay
makakita po tayo ng 6 actually. Pero 4 lang po talaga by naked eye. Ito po ay ang, kung titingin po tayo sa bandang west, no? Sa Kanluran, tapos papunta dyan sa Silangan, sa east, nakahihilera po dyan ng 4 na maliliwanag ang Venus. Yung unang po makikita sa may bandang Kanluran, yung maliwanag po doon parang tala, yun po ay planeta. Venus po yun. At sa bandang itaas po niyan, nandyan po yung isa pang planeta, Saturn. Pero po itong dalawa, supposed to be kasama pa rin sa linya, kasama sa 6, ang Neptune at saka ang Uranus. Kaya lamang po kailangan po natin dyan teleskopyo. And so kung limbawa po wala tayong teleskopyo, meron pong sa kasunod dyan after ng Uranus. Doon sa may bandang Silangan naman po tayo pupunta, ay makikita naman po natin ang isang maliwanag po dyan na planeta, si Jupiter po. At sa may bandang Silangan po, no? Malapit po doon sa may bandang horizon, ay nandiyan naman po ang Mars. So po ito pong panahon na ito, itong petsa na ito, makita na po yung 4 o yung 6 na yan kung meron kayong teleskopyo, mga bandang alas 8 po ng gabi. May set up ba? Magsi-set up ba ang Pag-asa doon sa mga lugar nyo para Opo, meron? Pwede naman po, hindi po, pwede naman po magpunta ang ating mga kababayan, general public, para sumili po sa, kasi po yung kagandahan po kasi itong may planetary alignment, minsan po kasi, isa lang po available na planeta. Ito man po, naman po nito, pagdating po ng alas 7 o alas 8 ng gabi, ito pong mga petsa na ito, ay makita po natin yung 4. Kasama po dyan ng buwan. Sa ngayon, kasi po yung sinasabi po nga January 25, magkakaiba po kasi mga data, iba't January 21, yun po ay wala ng buwan. Ito pong naman dito, kasama po ang buwan dito sa Istilipin kung sila ay pupunta rito sa observatory. Alas 7 ha? Alas 7 ng gabi. Bukas ba kayo ng sa observatory ng gabi? At 24-hour basis po kami dito. Aba! Dito. Opo. Gano'n siya katagal? Gano'n mo katagal mapapanood? Well, ito po, the whole month ng January po ay makikita po natin yan. Hindi, sa gabi. Ilang oras? Oras po yun nga po, yung bandang alas 8 po ang pinakamaganda. Alas 8? Kasi tutubog na po yung yung Venus at saka ang Saturn, nasa bandang western side po kasi yun. And so pinakamaganda po, mga bandang alas 6:30 ay nandito na sila. Provided na ang ating weather ay hindi po masyado maulap. Kasi po yan ang kalaban natin, yung sa ulap na yan. Now, ito pong tinatawag na planetary alignment na ito ay normal naman po ito. Pero po itong mas marami, no? Halimbawa mga 4, medyo bihira po ito. Normally mga 3 po ito, 2 o 3. Ito po kasi sa amin, ang term na ito, actually sa ibang term, tinatawag itong planetary alignment. Ito kaya naman po ay sinasabing planetary parade. Pero sa amin po, parade talaga sila, Parade po, parade. Pero normally sa amin po, tinatawag itong mga conjunction. Ito yung paglalapit ng mga planeta. Kaya pagka ibig sabihin, nag-gather sila closely on the side of on one side of the sun. Ibig sabihin, paglubog ng araw, ay makita mo silang kasunod na ng araw. Yun ay tinatawag na conjunction. So, kung titingnan po natin ngayon, malimit po, ibig po sabihin, kasi ito yung mga planeta na yan, nakalinya po yan, kung saan po dumadaan yung tinatahakan ng ating haring araw. And so, dahil nga mas mabilis pong mag-orbit ang moon, ay dadaanan po niya lahat ng mga planeta na yan. Galing. Kaya po, di ba? Isang ikot lang po niya is 29.5 days. And so, malimit po itong panahon na ito ng January, ang tinatawag natin ng mga conjunction. Ito yung paglalapit o yung close approach ng buwan at saka ng mga planetang yan. And so, may mga data po kami dito na kung saan ay mas maganda po yan na let's say na yung pong conjunction ng moon at saka ng Venus ay tapos na po ito noong January 3. And so, lumapit po ang buwan doon. Ang sumunod po dyan ay ang conjunction ng Moon at Saturn kasi nga po magkalapit lang ang Venus at Saturn ng January 5. And then, pagkatapos po niyan, magkakaroon din po ang conjunction ng Moon at saka Jupiter. Yung sinasabi naman po sa isang side, sa January 11 naman yon. At pagkatapos ng January 11, ay magka-conjunction naman ang Moon at saka ang Mars sa January 14. So, ibig po sabihin, maganda po itong i-view, itong mga planetang ito sapagkat kasama po ang buwan. At ang isa pa po dyan ay ang tinatawag natin na opposition ng Mars. Ibig po sabihin, sa lahat po ng pagkakataon, ang pag sinabi opposition, yung position po ng Sun, ng Earth ang nasa gitna at saka ang Mars. So, ibig sabihin, pagdating ng opposition,
in layman's term, ang planetang Mars, pagdating po ng alas 12, nasa tuktok po natin yan. Wow, And galing. so, yung ibig po sabihin yan, ay pinakamalapit na posisyon ng Mars pagdating po ng January 16. Yan naman po yun. Teka muna, doon sa ibang mga tanggapan ho ng Pag-asa sa mga probinsya, meron din kayong isa-set up para yung mga nasa probinsya naman, syempre hindi sila makakadayo dito sa atin sa Maynila, no ha? Lalong-lalo na doon sa mga nag-aaral ng astronomy. Apo, meron. May mga telescope, nasa kanila po kasi yun, kasi po may mga telescope po kami sa aming mga region. Regional station namin, ay meron pong mga telescope doon na po pwede lang gamitin para naman po ay magamit po nila para yung kanilang mga konstituento, yung nandun po ng mga ating kababayan doon, ay masili po at magamit po ang teleskopyo na ipapagigil po ng pag-asa sa kanila. Pero yung mga pupunta sa Pag-asa, wag na kayo umasang may libreng popcorn, ha? Ambisyoso kayo, ha? Magbaon kayo. Kayo na magbitbit ng popcorn at saka ng kape, no? Para mag-enjoy kayo. So, alas 6:30 hanggang mga bandang alas 8, yun yung mga gandang pagkakataon na ma-view nila yung alignment na ito ng mga planeta. Ito pong mga petsa na ito, kasi nga sinabi ko nga po, January 1 to 31, ito po yan. Hindi naman po exacto sasabi ng January 25 na necessarily. Ngayon po kasi kagabi ko nakita ko na talaga? Wow. So, pag magiging basis niya lang po dyan yung pinakatala. Yun yung sabi na sa western horizon. Isang maliwanag po yan. Simula po yun. So pag nakita niya po yan, dire-diretso na po yun. Ayun. Okay. Sige. Magkasama po ang Venus Saturn. Tapos sa bandang eastern side, magkasama naman ang Jupiter at saka ang Mars. Teka, pumangit na yung linya ho ninyo. Anyway, para ho sa ating mga kababayang interesado na makita ho itong alignment na ito, ano ha? Punta lang ho kayo sa Pag-asa. Pwede ba silang magpa-reserve? Hindi naman. Basta walk-in na lang. Pwede naman po siguro magpunta rito ng kwan lang, yung walk-in lang, pwede rin po yan. Sige. Okay. Sabi nila, bakit daw wala yung Mercury? Hahanapin nyo bang Mercury? Sa bawat kanto may Mercury tayo. Lumahin nyo na yun. Venus at Mars na lang tingnan natin. ang planetang Mercury po, malapit po sa araw ngayon. Ngayon. Kaya po medyo may kahirapan. Okay. Sige. Sir Mario, maraming salamat. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Thank you. Thank you rin po. Ayan, o doon ho sa mga kabataan na gusto mong makita ito, pagkakataon nating masilip itong alignment na ito ng mga planeta. Visible po siya sa mata, ano ha? Pero ganyan, siyempre, kinakailangan gumamit ho kayo ng powerful telescope pa. Maganda umaga, Pilipinas! Kung maliwanag ho ang araw, makikita ho ninyo. Pero kung gusto ho ninyo na makita ho ay hilera ho naman ng mga establishment na punta ho kayo sa Westchester Realty. Ayan, iba ho naman dito. Ano, yung pong mga amenities, halimbawa palengke, simbahan, eskwelahan, yan, magkakahilera din ho yan. Diyan po ito sa loob ng mga proyekto ng Westchester Realty, yung Severa Mabalacan, Severa Bacolor, at saka Samira. Ito po ay pagtupad sa inyong dream na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Pinakamura na po itong ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with 5% lamang na down payment. Pwede nang maglipat bahay agad. Pwede pang gives yung down payment. 20,000 all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Napakalapit lamang po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manali ng hanggang 25,000 pesos sa kanilang Royal Scratch and Win promo. Kita mo ninyo, bago ng bahay mo, pagka sinuwerte, makakadali ka pa ng 25,000. Ano pang iniintay nyo? Tawag na! Maganda umaga, Pilipinas! Ay, pag-usapan nga muna natin, teka muna, break daw muna tayo sandali. Ma'am Juliet Lucas, ang Regional Director po ng DTI CAR, sandaling-sandali lang po, mag-break lang tayo, tapos babalikan na namin kayo agad. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 5 umaga. Champion Detergent. Pilipinas.
Itong minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga sa mga taga San Isidro, Nueva Ecija, sa mga taga Kamuning. Baka alam mo kung saan yung Kamuning. Kamuning, Cubao. Kasama na natin ang direktor po ng DTI Car, si Ma'am Juliet Lucas. Direktor, RD, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Naimbag na bigat. Naimbag na bigat, Sir Angel, at saka sa mga nakikinig po dito sa DZRH. Magandang umaga po. Ay, ma'am, ang lamig dyan ngayon, ano? Balot na balot kay. Opo. 14 po. 14 po. 14. Temperatura. Dito in Manila, napunot. Ay, sus. May kayo dito yung Baguio. Sige, pasyalan ka namin dyan, ha? Anyway, Director, kaya kami napatawag dahil malamig, masarap daw ang kape dyan sa inyong cafeteria. Pero kidding aside, ang laki ng demand ngayon ng kape. Ma'am, anong gagawin natin? Pwede pa ba tayong humabol? Kumusta ang production natin? Suntok sa buwan, Sir Angel, kasi ang production po natin ay about 31,000 to 37,000 metric tons. Ang ating konsumo kasi sa Philippines, masyadong mataas. We are the number 5 consumer in the world. And we are number 2 in Asia. And about 200,000 metric tons ang requirement natin to fill in the demand of Filipinos. That's our production is just about 20% of the total demand. So, maas naman yan bahagya ng konti na yung production natin yan based from our base year like 2017 when we started with the roadmap in 2017. Mga ano lang tayo 31 ganon to 27 to 31 metric tons. 1,000 metric tons. Pero ngayon, medyo umaabot na tayo ng 40,000 metric tons. Kaya lang, every year tumataas din yung consumption natin. So, from 2.4 kilograms per capita, per person in 2018, ngayon po mga 0.7 kilograms per capita tayo. So, doon kasi tumataas kasi yung agent ng mga nagkakape, lumalawak. So, nagiging younger na, maski matatanda, nagkakape pa rin. So, lumalaki talaga yung demand natin sa coffee. Okay, ma'am. And nakita mo yung pagsulpot ng ating maraming mga cafes dito sa Philippines. We have a total of 12% increase every year doon sa number of cafe establishments. Kasi aside from the coffee chains, number 1 pa rin yung Starbucks, following yung mga Coffee Bean and Tea Leaf. At saka meron din tayong mga independent players na individuals of different sizes yan, maski pa pop-up cafe, marami na po tayo. So, nagbibigay na tayo ng mga 16,000 independent coffee shops in the country. Wow. So yun, that is how our supply and demand status ng coffee natin dito sa Pinas. Okay, so anong gagawin natin? Dami ho ng mga pwedeng taniman, how do we address this beautiful problem? Ang gandang problema. Domestic pa lang, ang laki na ng demand. Globally, mas malaki ang demand. So, anong gagawin ho natin? May mga initiative din ba ang DTI at ang DA to increase our production? Meron ba tayong R&D para mag-introduce ng kaya may tissue culture na ba tayo sa kape? Wala pa, no? Meron po yung tissue culture. Meron na. Opo. Actually, Sir Angel, doon base sa ating strategic plan sa roadmap natin sa kape, ang R&D is supposed to be dealing only much on productivity. So aside from, ang ginagawa ngayon ng DTI is investment promotion on coffee farming, coffee production. Tapos, so we are enticing yung mga bigger companies to put up their plantation already. Aside kasi 95% dito sa Pinas small holding tayo. Mga about 1 to 5 hectares ang plantation ng Dito nga sa Cordillera 0.5 lang kasi
kaleng-kaleng lang yung ating mga farm dito. Yung mga maliliit na swine farm. Pero small holding, karamihan 95%. So we want to request, we want to promote investment from among bigger companies para mas malaki yung area na nako-cover nila. At the same time, yung mga LGUs, they should be already identifying area for possible plantation, even agroforestry, para mapalawak yung plantasyon. So that is on area, on area. But sa R&D naman, kailangan productivity. So yung productivity per tree natin, like for example, average is 5 point something with Robusta and umaabot na ata sa 0.8 kilogram per tree. Ang gusto natin, kagaya Vietnam sana na 2.4 kilogram per tree, di ba? Or more. Sa atin kasi masyadong mababa ang productivity per tree. So that is where R&D comes in. Sana mas mataas ang yield natin. So yun naman po, kailangan natin ang pananaliksik kung paano. Ang naman dito is we have the good agricultural practice, which is standard that is already promulgated by DA, and yun filled out nila for adoption and for practice by every farmer. Yun ang nasa roadmap. Kailangan gap practitioner. Hindi yung nakatanim lang dyan, pupuntahan mo lang kung harvest season. Kailangan din talaga yung scientific and management of the coffee farms. Magkano per kilo ngayon ang ang kape? Depende sa variety. Depending po sa quality, we are talking about negotiated prices between buyers and suppliers. Kasi buyers are now going to the coffee farmers directly. And they are also doing quality assessment before buying. So ang nakikita ko sa Arabica dito sa Cordillera, they are selling that at about 500 to 700 per kilogram of good quality beans. And doon naman sa Robusta, aabot na sa 400 to 500 din depending sa quality. Especially if may score yung kape na yan, may cupping score, di ba? Kung may cupping score yan, at nagustuhan ng buyer, bibigyan niya ng premium price. Okay. Ganyan po ang ating. Although we are already disregarding yung World Coffee Exchange na nagfa-fluctuate every day, di ba? So yun naman ang basehan sa Director, ang problema kasi nung iba, unang-una may problema na doon sa fermentation, wala silang fermentation facility. Number 2, yung drying facility. So wala pa ba namimili nung beans yung cherry pa lang siya? Yung bunga pa lang? Ala pang ganon? Wala na po unless yung mga cooperative. Kasi community type dinadala nila sa isang area kasi pagka nanggagaling yan sa bundok at dadalhin mo yung cherry within the day, sana dapat na siya, na start na yung process. Otherwise, affected na yung quality. Tama yung sabi mo, Sir Angel. Ang number 1 na facility ng mga farmers should be drying facilities. Drying facilities, yung mga hindi na sila kasi nag-ferment masyado kasi karamihan sa kanila is naturals. Yung ngay pulp and all, nada-dry ka agad before hulling. So, yun ang nila. So, hindi masyadong nagbebenta ngayon ang farmers ng cherry unless there is a processor outright na bibili sa kanila just after harvesting. Lang po karamihan po, Sir, green bean. Opo. Meron ba tayong source ng quality planting material? Saan pwede tumawag? Sa Department of Agriculture. Okay. At saka sa nurseries natin, at dito sa Cordillera, yung mga farming groups natin, I can cite Sagada, they are already producing their own coffee seedlings. Wow. Kasama po sa ating mga And there are also schools like universities that are also putting
nurseries. So, but DA has been very helpful in providing seedlings and procuring seedlings for the farmers. Pero advice daw, mas maganda talaga kung yung area na yan, sila mismo yung maggawa ng kanilang mga seedlings, acclimatize na sila at saka pag napoprocure kasi yan, dineliver na lang sa farmer, hindi nakita yung quality. Take note, Sir Angel. Pati seedlings may quality assessment yan. May quality assessment We do not like yung seedlings na may J roots, yung medyo curve yung roots niya. Kailangan diretso po yung roots. Kasi pag J root yan, J as in Julie, hindi pwede. Director, may ano naman, 'di ba? May ang tawag dito, may Facebook page o may page ang Philippine Coffee Industry Cluster, na po pwedeng puntahan yung ating mga kababayan to guide them kung paano magtanim ng kape. 'Di ba? Meron. Kasi 'di ba sa halip na baka po pwedeng sa halip na sorry, Sir Angel, we really have to think about that. Gagawin namin yan. Gagawin natin yung source. Pero we have a lot of groups na wherein we are sharing a lot of information for coffee stakeholders. Para lang malink. I am maintaining one. Para malink sila, ha. Anyway, Ma'am Director, thank you, ha. Thank you for joining us, and sana nga po marami pa sa ating mga kababayan ang mag-invest. Kasi sa dami nating rolling na kalbo, rolling lands na kalbo, naku, taniman ho ninyo yan ng kape. Tumulong na ho kayo sa sa erosion, soil erosion, pagkontrol ng soil erosion. Kumita pa ho kayo para sa ating mga kababayan. Director, thank you for joining us, ha. Just Agina. Sir Angel. Apo, ingat po kayo. Si Director Juliet Lucas ng DTI CAR, siya po ang head ng Philippine Coffee Industry Cluster. Ayan, ha. Magtanim ho tayo ng kape. Wag na ho nating tingnan yung global demand. Ang tingnan na lamang ho natin yung local demand. Maganda umaga, Pilipinas! Target naman ng National Grid Corporation of the Philippines, makumpleto pa ang mas maraming mga proyekto sa susunod na taon. Kabilang sa mga ito ang pagkumpleto ng New Antipolo 230 kV substation sa Rizal, Lagindingan 230 kV substation sa Misamis Oriental, pag-upgrade din ng substation sa voltage at ng mga proyekto ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ito'y matapos na mapagtagumpayan ngayong taon ng NGCP ang pagkumpleto ng korporasyon sa 4 na major grid projects. Kabilang ho sa mga ipinagmamalaki ng NGCP ang Mindanao Visayas Interconnection Project, Cebu Negros Panay 230 kV backbone, ang Maribeles Hermosa San Jose 500 kV line at Cebu Bohol Interconnection Project. 19 na minuto na makalipas ang 5 na umaga. Baka meron kayong mga importanteng lakad. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa ating pong mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:20. Aga, Pilipinas! Ay, kabilis ng oras. 23 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ano daw ba talagang dahilan ng paghiwalay ni na Barbie Portesa at Jack Roberto? May third party? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning!
Hindi na talaga nagsalita si Jack Roberto tungkol sa hiwalayan nila ni Barbie Forteza. Pagkatapos ipinost ni Barbie ang announcement na break na sila ni Jack at tinapos na ang 7 taong relasyon nila, pinilit namin hinga ng reaksyon o statement itong aktor pero hindi na raw ito magsasalita ayon sa kanyang management team. Pero hindi pa rin natatapos ang issue at kung ano-anong speculations ang naglalabasan, pero ang sinabi ay babae raw ang tunay na dahilan. Yun ang kumakalat na kwento. May nagkwentong nahuli raw mismo ni Barbie pero hindi ito kumpirmado dahil hindi naman idinatali kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Pero kung natandaan pa ay 2 beses nang nalilink si Jack sa Viva Max Stars pero itinatanggi naman ito ng kapuso actor. Kahapon lang ay pinag-usapan din sa social media ang huling post ni Jack nakuha sa dinaluhan niyang New Year's countdown sa Ayala Avenue, Makati noong January 1 ng madaling araw. Nagtataka ang mga netizens na parang ang saya-saya pa raw ni Jack gayong break na pala sila ni Barbie nung araw na iyon. Ang sabi naman ng iba, baka kailangan lang talagang magpakasaya ni Jack para makalimutan na ang hiwalayan nila ni Barbie Forteza. Pagkatapos naman na ma-announce ang breakup ng dalawa ay kinumpirma na rin ni David Licauco, ang collab team ni Barbie, na single na siya at break na sila ng kanyang non-showbiz girlfriend. Inassume tuloy ng mga netizens na baka ang ending ay magkakatuluyan na itong mag-collab team na Barbie at David o ang Barda dahil pareho na silang single. So posibleng mangyari yon. Kaya abangan na lang natin. Gorg Girula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, salamat Gorgie. Pangit naman ng Barda. Di ba? Bardagul. Maganda umaga, Pilipinas! Ang dami nagtatanong dito, yun daw bang lahat ng lupa pwedeng taniman ho ng kape? Depende ho. Kaya nga tinatanong ko kanina kay RD kung saan ho yung mga lugar, ano yung mga website na pwede humapuntahan. Hayaan ho ninyo at bibigay ho natin yan, ha? Papalaw po natin yan. Dahil nga po saan laki ho ng demand eh. Tapos sabi nga nila, sa halip na mamigay ng tupad, AX, di ba? Kung ano-ano pa. Bakit nga ba hindi na lamang natin atasan yung mga beneficiary na yan, magtanim ho ng kape at na iba pang mga po pwedeng pakinabangan, di ba? Sa halip na puro ayuda at na dole out ang binibigay ho natin. Kaya hino natin itong ginawa ho ng lalawigan ng Hunang Quezon. Dati po, umaasa sila sa Copra. Ang ginawa ho ni Dr. Helen Tan. Naghakot po ng mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans at pinoprocess po yan para maging tangerine chocolate. Yan po yung brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Ang brand po niyan ay tangerine chocolate. Meron ho silang mahigit 10 variants din po ng tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tinulungan po ito ng DOST at saka ng DTI. Kaya kahit ito'y gawang lokal, taste and looks global. Pang-export ho talaga, no ha? Kaya tangkilikin ho natin ang gawang atin. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Si Ma'am Mikey Rai, Program Manager at Spokesperson ng Commission on Population and Development, kasama na natin. Ma'am Mai, magandang umaga. Happy New Year po sa inyo. Kumusta na kayo? Magandang umaga, Sir Angelo. Kamusta po? Eto, malungkot kasi nakita ko ang bumungad sa akin nang magbukas ako ng Facebook bago pagtatapos ng taon. Merong buntis na 9 anyos dyan po sa Mindanao. At ang tatay, 12 anyos. Sus, may ginoong buhay ito. Hindi ako nagulat, dahil alam natin meron ng ganito. Pero for the first time, nakita ko yung isang 9 anyos na buntis. Mamay, what is happening? Anong nangyayari na? And what can be done para humapigilan itong ganitong klase ng mga pagkakataon na ang mga kabataan, para bang pinagnakawan ho natin ang kanilang pagiging bata. Diba? 9 years old, buntis. Hindi lang po obstetric fistula lang po pwedeng maging problema ho nito, di ba? So, Mamay, gaano karami ang katulad ditong batang to sa ngayon? Actually, Sir Angelo, good news kasi kaka-release lang ng Philippine Statistics Authority. Good news kasi declining
from 2022, yung adolescent births or births born to mothers age 10 to 19, except that yung mga very young adolescents, like yung itong case na fini-feature natin, no, nag-increase siya slightly, no, from 3,135 in 2022 to 3,343 cases in 2023. So kaka-release lang yan in December 2024 ng Philippine Statistics Authority. 3,000? Nakakalungkot. Mamay, did I hear you right? 3,000? Under 15. Under 15? 3,000. Tapos, ilang taon ng tatay? Hindi naman siguro 12 anyos din. Yun po, wala pong breakdown na na-release dito. Pero in previous years, makikita natin, no, may mga cases po, no, ng mga under 15 na talagang much older yung mga tatay ng nabuntis nating mga kababayang babae. Although ito pong 9 years old at 12 years old, no, makikita natin may Romeo and Juliet clause kasi tungkol dun sa law natin kasi 3 years yung gap nila. Although talagang nakakalungkot po. Although anecdotal data also shows na of course majority nitong mga under 14 no ay may sexual abuse and coercion kasi nga yung age of sexual consent po natin, di ba? Syempre nakakalungkot po na nasadlak yung ating mga kababayan sa ganitong sitwasyon. Hindi naman sana pwedeng umasa lang tayo sa POPCOM pagdating ho sa information dissemination, di ba? Kinakailangan massive ho pa rin talaga ang education campaign, hindi ho kakayanin lang ng POPCOM ito. Sino bang katuwang ho ninyo sa pag-i-educate, Mamay? Opo, Sir Angelo, may kasama naman tayo sa local government units, no? Nandun talaga kasi yung battle. The battle is at the local level. Sila talaga dapat yung kasama natin sa pakikipag-educate, no, ng ating mga kabataang babae, kabataang lalaki. Hindi lamang ang mga babae yung kailangan educate, pati yung mga lalaki din. At the same time, pag may nabuntis kasing bata, hindi lang yung mga bata yung may kasalanan. Marami pong factors, no, na lagi natin sinasabi na kung bakit nabuntis tong batang to. Yung mga parents natin, are you talking about sex and sexuality with your children? May laws ba? Sir Angelo, nasa Senate pa rin, no, yung ating adolescent pregnancy prevention bill. So nakikiusap pa rin tayo sa ating Senado na ipasa pa rin itong bill na to. No, kaya salamat Sir Angelo kasi kasama ka na naman, no, sa pagtutok sa issue na ito. Na nangyari ito sa, I think this is General Santos po ba itong kasong ito. Kasi punta na ito sa aming attention na interview na rin yung aming director sa Region 12 about this. Ma'am, anong laman ng bill na yon? Anong salient points no? Kasi ang dami na lang inuunan kung ano-ano mga bill. Yung pala may natutulog na napakahalagang bill. Anong bill ito? Actually, Sir Angelo, itong bill na to, no, nagbibigay talaga ng mas kakulang atensyon para sa ating teenage pregnancy prevention. Yun talagang kailangan Education is key talaga para ma-address natin tong issue na to. At hindi lamang kami, no, sa Komisyon sa Populasyon at Papaunlad. At the same time po, yung standards, no, on yung kailangan may parental consent bago mag-access ng family planning methods yung ating mga kabataan ay nire-relax po nitong bill na to. So talagang sana po maipasa na talaga ito para mas maigting yung action. Although meron naman tayong Republic Act 10354 or Responsible Parenthood and Reproductive Health Law, pero pag napasa po tong bill na to, mas yung attention tungkol dito sa adolescent pregnancy prevention. Mamay. Saka repeat pregnancy din, Sir Angelo. Alam nyo ba dun sa data, dun po sa nakikita nating data, repeat pregnancies po, meron din sa ating mga kabataan. Sa under 15, ang second pregnancy, 38. No? Out of the 3,343. Sa 15 to 19, 21,100 second pregnancy. At meron pa, no, fifth and over, 17 cases. Ano ba yan? Pero the same tatay naman, baka naman mamaya ipapantatay ng pangalawang anak. Ito po, wala po yung datang nagsasabi nito. Sana ma-check natin. No? Yung mga previous years lang, yun, makikita natin may mga senior citizen na nakakabuntis. No, ng mga edad 10 to 19. Yun ang nakakalungkot po. Kasi syempre
power play na doon pa lamang, di ba Sir Angelo? Na Mamay, mas matanda yung partner. Mamay, bigyan mo nga kami ng data niyan, ano? Sana mahimay pa natin, ano, at para maging tama din yung ano natin pagsusulong ho ng sapat na impormasyon. In the meantime, Mamay, thank you. Please. Itong data na ito, Sir Angelo. Thank you. In the meantime, thank you for joining us, ano, at magandang umaga. Wala talagang dapat na let up dito po sa kampanyang ito dahil sa marami pa rin mga kabataan ang nanganganib, ano. Mamay Kiray, thank you for joining us. Happy New Year. Si Mamay Kiray ay program manager at spokesperson ng Popcom. Umaga, Pilipinas. Ay, ano ba yan? Oras mo na 34 makalipas ang alas 5. Ang Pilipinas. Oy, 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Pero ang sabi nga po naman dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula bago matulog. Ano, para ma-achieve natin yung mga benepisyo ho ng ultabayo. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Batay po ito sa ginawang clinical trial dyan po sa Japan. At ang sinasabi nga po, pagpasok sa katawan ng postbiotic o ng ultabayo, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At habang tayo natutulog, itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan, napapalakas muli ang ating immunity. Na-achieve na natin magandang tulog, nagkakaroon tayo ng sapat na lakas sa kinabukasan, napapalakas pa ang ating immune system. Yan po ang benepisyo sa atin ng ultabayo o ng postbiotic. Registrado po ito sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung may mga katanungan pa ho kayo, pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. Pero wag ho natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available sa Mercury Drug Store, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Cura Med. Maganda umaga, Pilipinas. Alas 5:20 ang oras sa buong kapuluan. Tututukan naman ng Comadrona Party List ang sumisipang kaso ng mga non-communicable diseases sa Pilipinas. Batay sa datos ng World Health Organization, sinabi ni Comadrona Party List nominee Attorney Arnel Gomaria, halos 9 sa bawat 10 pagkamatay sa Western Pacific kabilang ang Pilipinas ay resulta ng non-communicable diseases gaya ng sakit sa puso, stroke at diabetes. Kung makakalusot po sa Kamara sa 2025 midterm elections, kabilang sa aatupagin ng Comadrona Party List ang pagpapalakas sa community-based screening program para sa regular na pagsusuri sa hypertension, diabetes, obesity at mataas na kolesterol sa mga barangay health center. Nais din ito na palawakin ang cancer screening para sa breast, cervical, colorectal cancer, ganyan din ang bakunahan para sa HPV at hepatitis B upang mabawasan ang panganib ng cervical at liver cancer. Sinabi pa ni Atty. Gomaria, isusulong din ng Comadrona Party List ang healthy lifestyle sa pamamagitan ng anti-smoking at anti-alcohol campaign, pagpapalakas sa syntax law at paglulunsad ng national campaign na nagsusulong ng balancing dieta, pagbabawas ng konsumo ng asin, asukal at matatabang pagkain. Titiyakin din na niya ng Comadrona Party List ang pantay-pantay na access sa mga non-communicable diseases-related services sa ilalim ng Universal Healthcare Law at sisikaping masubsidize ang mahalagang gamot para sa nabanggit na masakit tulad na lamang yung pangangailangan sa insulin, hypertensive, anti-hypertensive medicine at cancer medication. Biglang tumaas ang real-time seismic energy measurement ng Bulkan Taal at huminto na ito sa pagbubuga ng usok. Ayon naman sa PBOX, itong palatandaan na barado ang loob ng bulkan at maaaring maging sanhi ng malakas na pagsabog o isang phreatic eruption. Dahil dito ay nalerto ng ahensya ang residente na malapit sa Bulkan Taal dahil sa posibilidad ng biglang pagsabog ng bulkan. Tiniyak naman ng National Irrigation Administration NIA sa mga magsasaka ng Bulacan, may sapat na supply ng tubig mula Angat Dam para sa irigasyon sa mga palayan sa nalalapit na dry cropping season sa Marso. Ayon kay Placida Cordero, NAIA Bulacan Manager, umabot na sa ideal level na 212 meters ang tubig ng Angat Dam nitong katapusan ng 2024 at umabot naman sa 213.19 meters ang level ng tubig sa Angat o sa naturang dam nitong January 4. Mababatid na dumadaloy ang irigasyon ng tubig mula sa Angat Dam patungo sa Bustos Dam na siyang nagsusupply naman ng tubig sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga.
Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:40, alas 4 na naman ako. Alas 5:43, inilabas ng Bureau of Customs ang guidelines para sa pagpapataw ng taripa sa ilalim ng Philippine-South Korea Free Trade Agreement. Sa paglagda ni Customs Commissioner Benvenido Rubio, epektibo na ang Customs Modernization Order No. 11/2024 na siyang naglalatag ng isasagawang mga proseso para sa pagkuha ng certificate, pre-exportation product examination at iba pa. Ay kay Rubio, lain nito na mapalakas ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea na siyang magpapalago naman sa ekonomiya at ugnayan ng dalawang bansa. Sa pag-aproba nito ng Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng EO80, ang mga produktong nagmumula sa South Korea na nakalista sa Philippine Schedule of Tariff Commitments ay makikinabang sa reduce o kaya zero tariff rates. Diyan man binigyan din ni Commissioner Rubio na ang mga kalakal na ito ay dapat pa rin sumunod sa mga kaukulang alituntunin ng bansa. Aktibohan niyang makikipag-ugnayan ng BOC sa mga stakeholder upang mapalawak ang kamalayan at tiyakin ang pagsunod sa mga bagong guidelines. Sinimula naman ang Department of Budget and Management ang 2026 budgeting process. Ito matapos na hilingin ang kagawaran sa mga ahensya ng gobyerno, simula na ang paghahanda ng kanilang mga panukala para sa inaasahang record high budget na susunod na taon na aabot ng 6.8 trillion pesos. Inilabas ni Budget Secretary Amine Pangandaman ang National Budget Memorandum No. 15 na naglalaban ng budget call para sa 2026 kasama na ang mga prioridad sa naturang fiscal year. Sa ilalim ng State Fiscal Program, ang expenditure program para sa 2026 ay inaasahang nasa 6.793 trillion o higit na 7% mas mataas kaysa sa inaprobahang 6.326 trillion pesos na pondo para naman ngayong taon. Top 2 wanted person sa Caloocan, arestado naman ang NPD. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May puntag Kuwing Angel, walang inirekomendang piyansa ang korte sa isang kasong kinakasangkutan ng suspect na si alias Alan, habang 200,000 naman sa kasong paglabag sa Article 266A at 266P sa ilalim ng Republic Act 8353 at Lucky Business sa ilalim pa rin ng Republic Act 7610. Ang mga kasong kinakasangkutan ng suspect na si Alan ay pirmado ni Judge Teresa de Guzman Alvarez ng RTC Branch 131 sa Caloocan noong December 28, 2023. Ayon kay NPD Director Josepino Ligan, nasa top 2 most wanted ang suspect sa paglabag at top 2 naman sa Caloocan. Matapos ang mahigit isang taon na pagtatago nitong suspect ay natuton kagabi sa Samson Road sa Barangay 169 sa lungsod pa rin ng Caloocan. RH23 Edwin Duque nagulat sa Lisa Region sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Edwin Duque. Samantala, laban din ng sambayan ng Pilipino ang laban ni Vice President Sara Duterte. Ganito muling pinagtibay ng senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondo kanyang suporta at mga milyon-milyong Pilipino para sa Vice Presidente na humaharap ngayon sa mga panggigipit ng administrasyon. Umapela si Attorney Bondoc sa publiko, ipagdasal si VP Sara upang mabigyan pa ito ng mahabang pagkakataong makapagbigay ng hindi matatawaran, makatao at may pusong pagsiservisyo publiko. Ibinahagi ni Attorney Bondoc na inalok nilang mga taga-suporta ang Pangalawang Pangulo ng donasyon upang hindi mabalam ang paglilingkod dito sa taong bayan. Pero ang palagian niyang sagot ni VP Sara, kaya ito ng Office of the Vice President. Kahit patuluyan ng inalis ng Bicameral Conference Committee ang 1.3 billion pesos na pondo ng OBP para ngayong taon. Sinabi pa ni Attorney Bondoc ang labis na pagkabilib niya sa Pangalawang Pangulo ang nananatiling matibay at paglalayong makapaglingkod sa sambayanan sa gitna ng mga pinagdadaan ng pag-atake ng Vice Presidente sa politika. Kumakandidato si Attorney Bondoc sa ilalim ng Partido Demokratikong Pilipino na pinamumunuan ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo po si Ma'am Sara, ang oras sa buong kapuluan. Para ho doon sa mga kababayan natin dyan sa Rizal at saka sa mga kalapit na lawigan, tingnan din ho ninyo itong St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangon ng Rizal. Makita ho ninyo yung kanilang newest model ng townhouse, yung Bianca. Two-story townhouse yan with balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. At yan 30 years to pay.
Tawag na ho kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ayan, ano pang iniintay po ninyo? Kung gusto po ninyo na magandang tanawin, pagkagising po ninyo, tapos ang sasalubong po sa inyo malamig na simoy ng hangin, St. Monique Ballet, dyan po sa Binangonan, Rizal. Magandang umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 5. Hintay na premyo yan sa ating mahiwagang tunog, kaya habang kayo po ay nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, hulaan na ho ninyo, ha? Ang inyong pong sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Alternatibong ruta ng mga sasakyan para sa translasyon. Inilabas na ng MMDA. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH25 Edniel. RH52 Edniel, good morning. Kuya Angel, naglabas na ng listahan ng mga alternatibong ruta itong MMDA para sa mga sasakyan, lalo na yung mga truck na karaniwang naiipit sa kapistahan tuwing kapistahan nga ng Jesus Nazareno sa Maynila. Para doon sa mga truck na patungong North Harbor mula sa SLEX, maaaring dumiretso sa Osmeña, kanan si Quirino, diretso sa Nagtahan, Palaksod Avenue, kaliwa sa may Yuseco Pacapulong, liko sa Arten, kaliwat kanan yan, patungo na sa inyong mga destinasyon. Yung mga galing naman sa Paraguaque, maaaring dumaan sa Quirino Avenue, Nagtahan at Lacson, habang vice versa naman doon sa mga papuntang south sa mga truck. Doon naman sa mga light vehicles, maaaring dumaan yung mga mula timog sa UN, Nagtahan, Mabini Bridge, Magsaysay Boulevard at Lacson Avenue. Habang yung mga manggagaling sa Malabon na Watas area, maging sa port area, maaari nang gamitin ng itong Anda Circle, papasok sa Intramuros, Magallanes Drive, patungong Chinatown. Nabatid na karaniwang problema itong rerouting ng mga sasakyan tuwing panahon ng translasyon. Puno ang Quirino Grandstand, habang marami namang saradong kalsada sa mismong posisyon sa Enero 9. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Republic of Palau. Diyos marahay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol, na imbag na bigat kaya kay amin sa ating mga kababayan dyan po sa Cagayan Valley. Ay, magandang umaga din po kay Bars Nungkay ng Hulo Sulu. Ito daw po laging nakatutok sa atin dyan po sa Hulo Sulu. Magandang umaga po sa mga taga Hulo Sulu, ha? At teka muna, magandang umaga din po sa mga taga BIR. Ayan, ito palang flag raising ceremony. Kinongratulate po ni Commissioner Romeo Lumagi ang mga taga BIR dahil sa kanilang successful year 2024. Ang tanong ng iba, successful? Nakakota ba sila? Kom, anong buwan daw ho kayo nakakota? Kahit na isa lang daw. Pakisite naman daw. Parang wala. Paano ba naman gaganahan daw? Yung isang hindi performer na galing Pasay, inilipat Pasig. Paano naman sila gaganahang magtrabaho pa ng ganyan? Alam ba ni Ma'am yan? Magandang umaga, Pilipinas! Presyo ng isda nagmura sa Pasay City Public Market. Alamin natin kung bakit mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Unti-unti nang bumababa ang presyo ng ilang isda sa Pasay City Public Market patapos ang Pasko at salubong sa bagong taon. Kabilang dyan ang tilapia na 130 pesos ang kada kilo mula sa 140 pesos. Ano nangyari ba? Daan na lang ang alumahan mula sa 360 pesos ang kada kilo. Ang tulingan 240 pesos mula sa 300. Ang torsilyo naman 280 pesos ang kada kilo mula sa 290 pesos habang 200 ngayon. Ang kada kilo ng tambakol mula sa 280 pesos noon. 220 pesos naman ang kada kilo ng matambaka mula sa dating 300. 240 pesos ang bisugong mula sa 300 pesos kada kilo. 220 naman yung sapsap mula sa 300 pesos habang ang talakitok nananatili sa 400 natatapo rin ang kada kilo ng hasa-hasa sa 300. Pero ang pangmasa raw na isda na galunggong mahal pa rin sa 280
pesos, habang 300 ang kada kilo mula sa 240 pesos. Mataas din sa 180 pesos hanggang 200 ang bangus mula sa 170 pesos. 280 naman ang salay-salay mula sa 250 pesos kada kilo, habang ang dalagang bukid 350 na ang kada kilo mula sa dating 320 pesos. Ayon sa mga nagtitinda sa palengke, asahan ng pababa ang presyo ng isda sa mga susunod na araw kung maayos ang supply at hindi rin mataas ang presyo ng kanilang pinaghahanguan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Kauna-unahang Women's Museum sa Pilipinas, ipinangalan naman kay Melchora Aquino. Binuksan niyan sa Quezon City. Detalye mula kay Val Gonzales. RH5 Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Kasabay ng ika-213 taon ng kapanganakan ni Tandang Sora, ay binuksan ng isang Women's Museum na kauna-unahang museum sa bansa na para sa mga kababaihan. Ang museo na matatagpuan sa Tandang Sora Shrine, ang mismong lugar ng bahay at kung saan isinilang si Melchora Aquino na mas kilala bilang Tandang Sora. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Guillermo Soto, Curator Sandra Torrio Sr. at iba pang opisyal ang soft opening ng museo na naglalaman ng mga kwento ng mga natatanging kababaihan ng kasaysayan na lumaban para sa mga karapatang pantao. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, ito'y pagkilala sa mga nagawa ng bayaning si Tandang Sora na tinaguriang ina ng katipunan at himagsikan dahil sa kanyang suporta sa mga katipunero noong panahon ng Rebolusyong Pilipino. Present din sa okasyon ang ilan sa mga kaanak ni Tandang Sora sa ika-4 na henerasyon, kabilang na itong sina Rebecca Ramos Sambilay at Virgenia Datuin Apo. At ang museo ay bukas Martes hanggang araw ng Linggo mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. O, pasyalan niyo yung museum na yan ni Tandang Sora, ha? Ni Melchora Aquino. Alam ba niyo sa Japan, bagamat dito sa Pilipinas hindi na masyado yung uso yung postal card, ano? Sa Japan, underwater ho yung kanilang postal office, ano ha? Pinakamalalim daw po na post office sa buong mundo. 10 meters ang lalim, ha, underwater sa Susami Bay. Dumadayo yung mga na-established noong 2002. Isa po itong popular tourist destination worldwide ngayon dyan po sa Japan. Okay. O, paano po? Ulitin ko po, ang araw ngayon ay Martes. Ngayon po ay January 7, 2025. Baka magkamali ho kayo ng petsa, ha? Kasi ho, noong 1969, ang kalendaryo ay kahalintulad po ng 2025. Ito, tingnan ho ninyo, pareho-pareho. 56 years ago, naulit po yung kalendaryo. Kaya tago nyo yung mga lumang kalendaryo nyo, malay nyo. After 56 years, maulit din ho yung... di na kayo bibili ng kalendaryo. Kami wala pang kalendaryo hanggang ngayon, oh. Uy, nangyari. Alam nagbibigay ng malalaking kalendaryo. Bagay, hindi na uso kasing kalendaryo dahil nasa cellphone na eh. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Thales. Ano ha? Si Thales po ay hindi ho yan kapitbahay ho namin, ha? Thales of Miletos, isang pong ancient Greek philosopher. Ang sabi niya po, a multitude of words is no proof of a prudent mind. Para ngayon sa panahong kasalukuyang panahon daw po, hindi paramihan ng press release para masabing may ginagawa ka. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, 6 na umaga. RH